Alright, welcome back mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Lords TV 51. Pag-usapan po natin mga kababayan, ito pong si Congressman Mark Colita. Dito po ay malalaman po natin kung siya nga po ay tuloy na sa pagtakbo bilang senador sa darating pong eleksyon sa midterm election 2025. Dito ay malalaman po rin natin kung siya nga ba ay may tuturing na oposisyon o hindi. Malalaman din po natin dito kung siya nga po ay pro Duterte o pro Marcos. Pero bago po tayo magsimula mga kabayan, ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload dito lang po sa Lords TV 51. Ito pong video na ito mga kababayan ay video po ito ni Katunying. Hiramin po muna natin kay Katunying. Sir, hiram po muna ng inyong video. Interview po ito ni Katunying kay Congressman Rodante Marcoleta. Ito po, panoorin po natin mga kababayan at mga mahal na kapatid. Magandang umaga sa iyo, Katunying, at ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako. Ako ang unang iyong kikilatisin sa araw na ito. Bakit po gusto niyong mag-senador? Dahil sa ang ibang pangyayari sa buhay ko, sa pananatili ko sa mahabang panahon sa House of Representatives, meron din akong mga frustrations eh. Hindi lahat naman ng ipinaglingkod doon ay puro success stories eh. Ang karamihan din yan ay yung frustration sapagkat meron ka pang gustong gawin eh. Lalong-lalo na yung mga talagang pangarap mo para sa mga sektor na yung nire-represent. Yung maiangat mo talaga sila. Ako ang pangarap ko nga yung pagkaraan ng mga ilang panahon ma-wipe out yung aking sektor eh. Ibig sabihin, mapag-graduate ko lahat sa kahirapan, yung sektor na aking ginagampanan eh. Pero katulad po sa House of Representatives, although 370 ng members ng House sa Senado naman ay 24. Isang boses lang din naman kayo. Hindi kaya maulit lang yung, sakaling kayo pala maulit lang yung frustrations nyo doon sa frustrations niyo sa Senado? Ngayon palagay akong hindi mauulit eh. Bakit po? Kasi hindi nyo naitatanong, ngunit ako ay 2 beses na rin naging miyembro ng Commission on Appointments. Nakita ko kung paano ang pakikisama, kung paano ang isang issue ay nadidispose sapagkat ang Commission on Appointments ay kinabibilangan ng 12 senador at 12 congressman. At sa maraming pagkakataon ay naipagtagumpay ko yung gusto kong ipagtagumpay ko. Ang pinag-uusapan ay dapat bang hirangin ito o hindi? At bago hirangin ba ito, kailangan nating maipalitaw lahat ang gusto nating palitawin kung talagang competent ito o hindi. Nagawa ko yung gusto kong gawin eh. Yung nabentaha, yung popular no? Yung kung paano man sila naging popular. Pero paano nyo ba ilalarawan ang uri ng ating mga botante ngayon? Unang-una yung social media na talaga namang nung inanalyze nila yung analytics na sinasabi nila, hindi maikukumpara ngayon eh. Ako, nagtataka rin ako, pati yung pakikipag-agawan ko ng hopya, akalain mo yung huling pagkakakita sa akin, may 4 na milyon na. Mayroon po tayong video niyan mga kababayan kung saan kinuha po yung kanyang hopya. Ay, dapat Si Robin Padilla po may pakanahan niyan eh. Siya po yung kumain ng hopya na yan eh. Sa pagiging mambabatas o senador, to be specific, dapat bang taasan ang qualification ng isang taong gustong maging senador? Tama lang, Katunying. Ang nagiging problema lang, kahit kano pa ang sabihin natin na itaas natin. Alam niyo po mga kababayan, ito maganda po ito Yung kwalifikasyon ng senador, dapat talaga itaas ang kwalifikasyon nito.
Kasi diyan po sa Ligang Batas, 1987 Constitution, basta marunong ka lang sumulat, bumasa, pwede ka lang tumakbo eh. Yung senador, basta natural Filipino-born citizen ka, pwede ka lang tumakbo. O kaya dapat talaga asan ang antas ng kwalifikasyon ng senador. Katulad nga po ng sinasabi na to ni Congressman Marcolita. Tama yan, maganda po yan mga kababayan. Ang requirements ng isang taong tumatakbong senador, habang hindi po natin napapalitan yung nakasad sa ating saligang batas, hindi pa natin pwedeng gawin yun. Dahil ang sinasabi lang na saligang batas, kapag ikaw ay marunong magsulat at magbasa, maliban pa sa may ibang mga qualities, ay pwede ka nang maging senador. Hindi naman nakalagay doon na sana yung binabasa mo, naiintindihan mo. May kilala po ba kayong senador na hindi naiintindihan binabasa niya? Palagay ko. Naku po, yan. Kasi kung naiintindihan niya, kontrata yun eh. Ayan, sino kaya yung mga senador na tinamaan yan mga kababayan? Mayroon po talaga mga senador dyan na hindi po talaga naiintindihan ang kanila pong binabasa. Kilala nyo naman po siguro yan mga kababayan, yung mga senador na nandyan ngayon na piling pogi lang pagdating sa pagka may mga hearing. Tuloy. Kapag ikaw ay nag-file ng COC, yun ang simula ng kontrata. Isang araw lalapit ka sa mga tao, ipapipirma mo sa kanya yung kontrata, sa paraan humihingi ka ng boto. Kapag ibinoto ka, nakompleto yung kontrata. Ngunit kahit kailan, hindi niya sinabi sa mga tao, yung sagradong kasunduan na yun, kailangang ibalik mo sa tao. Bakit po ganito yung ating kalagayan? Bakit po sa maraming batas na ginawa natin na magaganda? Bakit ang kanilang ginagawa lang ay magpasa ng batas? Ngunit yung pagpapatupad ng mga batas, kahit kailan na hindi nila ginampanan. Totoo po yan. Ngunit yung pagpapatupad. Sa palagay ko, mas importante yung kaysa gumagawa ng batas. Yung po nakaraang eleksyon, 2022, kumandidato na po kayong senador. Pero ilang linggo bago po ang halalan, bigla po kayong umatras. Baka naman may mga nanonood sa atin na gustong-gusto kayong iboto ngayon tapos nag-aalala sila na baka naman bago dumating sa dulo, umatras na naman tong kadante natin. Didiretsuhin ko Katunying. Itong pagtakbo ko ngayon, wala nang atrasan ito. Kaya para mawala yung kanilang kaba, para mawala ang kanilang pag-aalala, ay sinasabi ko ng harapan sa iyo, wala nang atrasan ito. O yan. Tuloy-tuloy na po ang kanya pong pagtakbo, wala na pong atrasan yan. Ano man ang mangyari, tuloy po ang kanyang kandidatura sa darating na midterm 2025 national election. At siya nga po siya tumatakbo bilang isang senador, mga kababayan. Kaya huwag niyo pong kalilimutan. O lalo na po dyan sa probinsya na aking kong pinagmulan dyan sa Northern Samar. Mga kababayan ay niyo pa hingalimti ni si Congressman Marcolita. Ibutugod ninyo. Tulungan natin itong si Congressman Marcolita sa mga kababayan ko dyan sa Northern Samar. Ay gad niyo hingalimti ni si Congressman Marcolita. Tuloy. Ang panahon na yun napilit lang ba kayo? Bakit ba kayo tumakbo nun? Kasi ang insinuation naman, yung makinarya, tutulungan ako. Huli na nung nasa kalagitnaan nung makita ko na wala naman palang makinarya ang PDP laban. Yung pong inaasahan nyo na financial support mula sa partido, hindi wala. Wala. Ano po? Wala. Dahil lalo naman kay Unity. Sabi siguro, sinasama ka na nga nila sa amin. Yun naman, siyempre, pagdating ko, marami ng tao. Pagsasalita na lang ako. Sinasakay nila ako minsan nakikisakay pa ako sa mga chopper. Wala naman akong chopper. Ngayon, may nag-offer na sa akin na dalawa na yung air assets nila. So ngayon pa lang po ay meron na ba tayo dyan? Meron na. May check na bang... Basta na ibigay na nila, gagawa na tayo ng mga kaparat. Yan. Ayan pala ang dahilan, mga kababayan. Kaya pala siya hindi natuloy sa pagtakbo noon.
siya po ay umatras dahil ito nga po pala, medyo kulang siya sa, sabi nga financial. Siyempre, malaking pera po ang kailangan dyan dahil katulad nga sinabi niya, wala naman palang, sabi nga ano ba tawag niyan? Dun sa PDP laban, wala silang makinarya. At ganun din nga po dito sa naging partido po ni PBBM naman na sa Unitin. Wala rin, sabi nga makinarya. Kumbaga sa ano, kanya-kanya sila. Siyempre siguro si Congressman Marcolita medyo wala, tapos siya, nahiya naman siguro siya sa mga kasama niya kung lagi lang siyang pasabit-sabit. Kaya napilitan siyang umatras. Kasi kumalat din po ito mga kababayan, dahil nga po hindi daw ito natuloy nung tumakbo itong senador, hindi daw po ito pinayagan dahil ito nga pong si Congressman Marcolita ay isa pong kaanib sa INC. Ang kumalat pong balita noon, hindi po siya pinayagan, kaya siya po ay nag-withdraw. Ngayon, maliwanag na po sa atin ang lahat kung dahilan kung bakit umatras siya sa kanya pong kandidatura nung nakaraang national election. Tuloy. Sobrang importante po nung pag dumating yung takdang oras na kailangan niyo nang mag-advertise, dapat may pambayad kayo sa siyempre, airtime, di ba? Siyempre, ang mahal ngayon. Siyempre, palagay ko lalong napamahal ngayon. Opo. So, pati po yung get up niyo, parang nagbabago kami parang naninibago kami sa inyo Medyo siguro naging presko ng konti ngayon kaysa sa dati dahil noon nga sa bilis at saka wala namang kahandaan. So kung ano na lang yung mahila mo, maisuot mo yun na. Pero ngayon kahit papano, naka-choreograph ng konti. Opo. Katulad itong sapatos nyo na to, pang teenager ko lang nakikita yan. Oo, talaga namang kinakailangan ipakita mo rin ang kahandaan mo na mag-iba ka kung kinakailangan. Opo. Di ba? Especially ang botante po natin ngayon, malaking bahagdan ay nasa millennials sa Gen Z na tinatawag. Yung bata-bata pa po. Yung pong, so in other words, isa ngayon po, hindi kayo kinakabahan, nakakapusing kayo ng gasolina pagdating ng dulo? Wala siguro kung magiging dahilan para kabahan ako sa aspeto na yan sapat sila na nga ang nagkukusa na talagang tutulungan nila ako. At sa dami ng mga iba pang mga parallel groups na hindi ko nakita noon. Opo. Maniniwala ka ba Katunyin, pati kasama ko lumalaban ng senador, lumalapit sa akin? Pero ako po, didiretsuhin ko po kayo. No? Sa pinakahuli pong survey na ginawa po ng iba't ibang mga research firms, ay hindi po kayo masyadong nakikita sa winning circle. Ano po, medyo malayo-layo. Hindi pa kayo nagagambala doon? Hindi na ako nagagambala ngayon. Dati kasi nagambala ako dyan. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit ako nag-withdraw noon. Pero ngayon, kahit ano pang gawin nila sa survey, yung sinabi ko sa iyo kanina, walang atrasan ito. Itutuloy ko ito. Sapagkat ang paniwala ko, kahit hindi nila ako ilagay sa survey na yan, nasa puso ako lahat ng taong bumoboto na alam kong unti-unti nang nababago ang kanilang pananaw ngayon. Gusto ko talaga magkaroon ng mga taong gaganap ng tungkulin bilang isang senador na talagang ang kanilang katangian ay para magsilbi bilang senador. Opo, ako pinagpapasalamat ako dahil sinagot yun. Dahil pwede nyo namang iwasan yung tanong na yun. Pero, pwede kong iwasan, ngunit pananagutan ko na. Meron po akong nakausap na dati pa, kayo ay inaalok na maging miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Just to set the record straight, totoo po ba yun na inalok kayo maging miyembro? Ayan, totoo po yan. Nabalitaan po natin yan na ito po si Congressman Marcolita noon na inalok nga po ito sa posisyon para maging bahagi ng gabinete ni Bongbong Marcos. Ayan, pagkakalam nga po natin dyan, inalok sa kanya dyan yung agriculture. Yan, inalok sa kanya yan. Tapos itong Energy Regulatory Board o ERB, inalok din po sa kanya yan. Official family. Totoo yun na Katonying. Ang totoo niyan ay 3 posisyon pa nga yung tatlo pa pala. Ngunit yun ay pare-parehong tinanggihan ko
yung dalawa dahil hindi ako interesado. Yung isa sana na interesado ako sapagkat malapit yun sa puso ko, yung pagpapaba ng kuryente. Ngunit napansin ko na hindi masyadong na-appreciate nung mga dapat na makaalam nung mga reformang gusto ko mangyari. Curious lang po ako, kung Department of Energy po yung isa, tapos yung isa po yung ERC, ano pa po yung... Department of Justice at saka yung Department of Agriculture. Opo. Yung Department of Agriculture, ang nag-offer yun ay dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Kinausap po kayo. O dahil sa alam niya na ako'y Maglulupa din. maglulupa din, Opo. sapagkat naipahayag ko naman yun sa maraming pagkakataon, Katunying. Sabi ko, mas gusto ko sana yung isa sapagkat doon ko makikita yung impact nung gagawin ko sapagkat kapag naibaba natin ang kuryente yung impact nun ay massive yung kanyang epekto. Kaya ako po binanggit yun sapagkat imagine, inaalo kayo ng iba't ibang executive position at hindi basta-basta cabinet position po yan. Tapos kayo, ang dating para kayong nasa oposisyon. Tapatin nyo nga kami, kayo po ba oposisyonista na ngayon? Naipagkamali nila yun, Katunying. Kasi kung susuriin mo talaga yung aking ginawang pakikipaglaban, kung may tuturing na yon, hindi nila napansin na ipinaglalaban ko yung prinsipyo namin, yung mga tradisyon namin tungkol sa paggalang sa mga opisinang kumakatawan sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan. Unang-una, walang magdidepensa. Kung walang magdidepensa, lalo namang walang magtatanong. Ngayon, naging kaugalian na namin. Kaya sabi ko, this is the unwritten rule, tradition, kung tatawagin. Wala naman tanungan talaga yung dalawang opisina ng executive. Ba't ka ako nagkagano na nangyari? Ba't ngayon nag-iba tayo ng patakaran? So, naitanong ko nga are we now setting aside the tradition, Madam Chair? That's the first question. If we are setting aside this tradition, is this committee authorized to do so? Ang sagot niya, there's a short answer to both questions. The answer is no. So, natuwa naman ako. Ang ibig lang sabihin nun, pananagutan namin yung tradisyon ng paggala. Okay, yung po tanong na kasunod dun sa binabanggit nyo kanina na kahit si Abante ang Vice President, Ganun din ang gagawin ko. Hindi yung tao yung opisina ng Vice O yan. Hindi naman pala yung tao ang ipinagtatanggol ni Congressman Marcoleta, kundi ang tradisyon ng paggalang. Kasi dito po sa nangyari na to, mga kababayan, marami pong nagalit dito ng mga pro-government vlogger. Ikot ko po mga yan halos pinanood ko po yung mga video ng mga yan Puro topic nila noon kay Marcoleta at nagalit nga po sila. At sa kanilang mga title, nakalagay doon, si Marcoleta naging abogado daw ng mga Duterte. Naging tagapagtanggol daw ni Sara Duterte. Yan ang naging pumasok sa isipan nitong mga pro-government vlogger, itong mga loyalista, mga PBBM. Ayan ang kanilang naging topic na nagalit sila rito kay Congressman Marcoleta. O ngayon, mga kababayan, mga pro-government vlogger, narinig nyo ngayon, hindi tao ang kanyang ipinagtatanggol, kundi ang opisina ng OBP. Sabi nga ni Marcoleta, kahit sino pa ang nakaupo dyan, ipagtatanggol niya pa rin dahil itong ang tradisyon ng paggalang. Sabi nga niya kahit si Paduano ang naging Vice President dyan ipagtatanggol niya pa rin. Yan po kasi ang sinasabi niya, yan ang kanyang point, hindi sa tao. Hindi, ang sabi nga niya, nagkataon lang na ang nakaupong Vice President si Sara Duterte. Kaya, ganun ang pumasok sa isipan nitong mga pro-government vlogger na naging abogado raw si Marcoleta nitong mga Duterte. Ngayon, maliwanag na po sa inyo mga pro-government vlogger, mga PBBM loyalists. Maliwanag na, hindi po
ang tao ang pinagtatanggol niya kundi ang tradisyon, ang opisina ng OBP na ito nga tradisyon ng paggalang. O kaya wag na kayong magalit kay Marcolita, mga kababayan, mga ka-BBM. Wag na kayong magalit. Natural lang yan talaga. Na-achimpo lang kasi na si Sara Duterte ang nakupo Vice President. O, alam nyo na ngayon. O, kaya kung yun nakita nyo, kalimutan nyo yun, mga pro-government vlogger. Supportahan natin to. Hindi ito kalaban ng gobyerno. Tuloy. President ang aking sinabi. Sinesentro ko doon. Ito po, diretso nyo kami. Hindi ba, tanggapin na natin na yung institusyon lang yung pinagtatanggol, ang tradisyon yung pinagtatanggol. Hindi ba sa puso ninyo, talagang ipinagtatanggol nyo si Vice President Sara Duterte during that time? Nagkataon siya yung tao ron. Wala na akong magagawa doon. Kung si Paduan pa yun, baka sakali ipagtanggol ko rin yung opisina. Tama? Hindi ako aalis doon sa alam ko tama. Doon na tayo. Hindi nyo ba somehow ay pinagsisisihan yung inyo pong aksyon na yun? Dahil siyempre, meron mang natutuwa sa inyo, especially yung pong mga Duterte, marami po yun. Pero marami namang nagsabi na ano ba naman tong si Congressman Marcoleta, bakit ba parang naging abogado ni Pipi Sara? Ganun ang naging perception nila. Pero dahil po sa inyong ginawa na yun, kayo ay hinubaran. Talaga, todo. Nakala nyo bang kayo mahuhubaran? O ano po ba yung mga hinubansi? Baka akala nila kung ano yung hinubansi. Baka akala yung Amerikano nyo lang hinubansi. Pati medyas ko nahubaran hindi ko naman inasahan sapagkat ang ipinaglalaban ko ay katwiran. Tinanggalan po kasi ito si Congressman Marcoleta ng kanyang committee, mga kababayan. 4 na committee po ata ang inalis sa kanya. Kung saan nga po siya ay kaanib. Dahil po sa itong pong mga young guns na ito, itong mga batang congressman na ito, palibasa kasi, hindi nila makuha sa gusto itong si Congressman Marcoleta. Ang gusto nila ata, mapasunod nila ito. Yun ang ginawa nila. Tinanggalan po nila ito ng committee. Pinagtulong-tulungan po nila si Congressman Marcoleta. Kita nyo po yung ginawa nitong mga congressman na ito, itong nasa Quadcom. Tuloy. Noong una, hindi ako naniniwala na uhubaran ako. Kasi ako, unless they're able to present a better counter-argument. Kasi ang pinag-uusapan natin, Katolik, yung institution namin Pag sinabi mong Congress is parliamentary in nature. Diyan nauhubog yung tinatawag na parliamentary practice. So nung tinanong, what is the point of order of the Honorable Abante? Wala naman siya sinabing nalabag I will ask Congressman Marcoleta. Sabi niya. Are you rebuking this committee? Saan ka naman nakakita ng ganong kanto niya? Tinuro ba akong gano'n? Nasaan na yung pagkalang sa amin? Nasaan na yung... Dinuro pa. Third person. May I ask the Honorable Marcoleta if he is rebuking this committee? Saan naman lang wala na yun Wala na. Saan ka nakakita na gano'n? So, asama na loob niyo lang. Sa una, sumabang loob ko, sabi ko, gusto ko pa sana... Anong klase ka kung I am raising a point of order? I am even raising a point of inquiry. Alam mo, sinabi niya sa akin, Congressman Marcoleta, you cannot raise aspects of procedures because you are no longer a member. Sa kabuuan po, tama ba 5 committees ang inalis sa inyo? Naalala ko, 5 committees at saka isang... 5 committee pa pala ang tinanggal sa kanya, mga kababayan. The current leadership of the House of Representatives. Ang masasabi ko lang, kahit ako'y nalulungkot Katunying, hindi ako makapaniwala kung bakit yung mga kasamahan ko, kahit napagsabihan mo sila, nung una, inasahan ko na maaaring nagkakamali lang sila, pwede ko pa silang pagsabihin kasi mga bagito yung iba Kaya ganun ang aking ginawa na para ipaalala sa kanila. Pero ang nakikita ko ngayon ay very obvious na meron silang political agenda. Sa tingin niyo ba ay makatutulong sa inyo na kayo po ay nakadikit sa mga Duterte ngayon? Whether it is
it is just a perception o kaya ay katotohanan? Kaya nung ako'y mag-file ng COC Katunying, ang una kong sinabi, kinakailangan categorical na sabihin ko na ako'y nag-file, naghain ng Certificate of Candidacy bilang isang independent senator. Ang sabi ko, ito ay katibayan ng kagustuhan ko na sa pamamagitan man lang nito ay maipakita ko na nagsusulong ako talaga sa matagal ng panahon. Ito yung pangarap ko na magkaisa tayo bilang isang bansa. Sa makatwid, hindi ko sinisisi ang Pangulong Marcos dito. Ang sinisisi ko dito ay yung leadership ng House of Representatives. Oh, yan. Narinig nyo na mga pro-government vlogger. Hindi niya sinisisi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dito. Ibig sabihin, hindi siya galit sa presidente. Ang sinisisi niya itong leadership ng Kongreso. Oh. Dahil nga sa nangyayari dyan, bagamat hindi nakikialam ang Pangulo ng Pilipinas dyan, dahil nga meron yung separation of power dyan, hindi makikialam si Bongbong Marcos sa investigasyon dyan. Pero kung sabi nga, kung ito ay papaalam kay Bongbong Marcos na ang nangyayari diyang mga investigasyon sa Kongreso, ay tiyak, maging si Bongbong Marcos hindi siya papayag na ganyan ang nangyayari dyan sa Kongreso. O yan po mga kababayan ha. Ito, tuloy natin. Hindi naman makikialam ang Pangulo sapagkat alam niya, meron kaming separating wall. Ngunit sabi ko, tinitindigan ko ito. Kung ito'y pinaalam nyo sa kanya, dahil kilala ko ang ugali niya, hindi siya papayag. Given the opportunity, hihingi niyo ba ang suporta/endorsement ng Presidente? Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na makita ko siya siguro, kahit na pabulong ay sasabihin ko sa kanya. Kahit na hindi na public. Kasi, kung maibulong ko sa kanya, Mr. President, baka naman, kasi tinitingnan ko rin kung komportable siya sapagkat sa napakarami ng mga partidong kasangkot doon sa kanyang pinorma na senatorial slate. Baka naman ako maging discomfort sa kanya yung publicly ay ma-endorse niya ako. Naiintindihan ko naman yun, Katunying. Kaya yung pagiging independent ko, nasa sa kanila na kung gagawa sila ng initiative, kung paano nila ako susuportahan. Oh, yan. Oh, mga pro-government vlogger. O sabi ni Congressman Marcoleta, kung may pagkakataon lang, lalapit siya sa Pangulo para humingi ng endorsement. O, kaya nga sa pag-file niya ng candidacy, nag-file siya bilang independent. Ibig sabihin, pinapakita niya lang dito na hindi siya pro-Duterte at hindi rin siya pro-Marcos. Kumbaga sa tumatayo siyang nasa gitna lang, wala siyang pinapanigan dito. Dahil ang layunin din po ni Congressman Marcoleta, magkaisa nga ang mga Pilipino. Ito rin ang magandang layunin ni Marcoleta. Hindi yung nagkakawatak-watak tayo, nagkakaroon tayo ng kampihan. Kaya ang Pilipinas po hindi umuunlad Dahil nga sa ganitong klase ng politika sa ating bayan. Kanya-kanyang siraan, kanya-kanyang pabida. Dapat magkaisa. Maganda pong layunin ni Marcoleta, mga kababayan, kaya mga pro-government vlogger. Huwag na kayong magalit dito kay Marcoleta. Nakita nyo naman. Suporta na lang natin. Kumbaga sa hindi siya against sa Marcos. At hindi rin siya sa mga Duterte, kundi tumatayo siyang bilang independent. Tuloy. Para po sa mga nanonood sa atin, disclosure lang, ako po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo, si Kadante po dito ay kaanib din po sa Iglesia ni Cristo. At ako rin po ay kaanib din sa Iglesia ni Cristo. At alam naman ng nakararami na as a general rule, siguro pwede po maaari nating sabihin yun, na kami po ay hindi
naman pangkaraniwang iniinganyo na pumasok sa politika. Ito po, again, just to set the record straight, kayo po ba ay pinahintulutan ng pamamahala na iglesia na tumakbo sa pagkasenador? Yes, Katunying. Alam mo naman yon dahil sa ikaw ay matibay rin namang miyembro ng INC. Hindi tayo gagawa ng kahit anong hakbang sa ating buhay nang hindi tayo humihingi ng kaukulang pahintulot mula sa kanila. Yun ay unang-una doktrina natin. Pangalawa ay kahayagan ng paggalang natin sa kanila. So sa pangalawang pagkakataon ay pinayagan tayo, Katunying. Kaya eto na naman ako. Pero ngayon, sinabi ko. O yan ha. O sa mga kapatid dyan, alam nyo na ngayon, ang pagtakbo po ni Congressman Marcolita ay may bas-bas po ito sa taas. O kaya yung iba po hindi pa po nakakalam, baka nagagalit kayo kay Marcolita. Dahil nga sa, mayroon nga pong tuntunin nga po yan. Pero ito po ay, siya po ay pinayagan na tumuloy sa pagmakbo sa pagka-senador. Pati nga po itong mga ginagawa ko itong pagbablog tungkol nga po dito kay Congressman Marcolita, may mga kapatid din po na nagagalit dito sa akin. Doon nga po sa isang video, mayroon pong kapatid na nagkomento nakalagay ron ang utos magbunga. Tama. Tapos nakalagay sa niya ang utos magbunga, wag mangampanya. Ito yung niya. Tapos may tanong pa siya. Kung ito daw pong ginagawa ko ay may basbas. Alam niyo po mga kapatid, alam po yan ng bawat lokal. Tanong niyo po sa mga destinado. Alam niyo po yan kung saan po kayo kung anong lokal po kayo. Alam po nila yan. Masasagot po nila yung inyong pong mga tanong. Kaysa po mag-comment po kayo dito ng kung ano-ano na sa mga comment pa ninyo para bang medyo nakakasakit din ang damdamin. Pagka sinugot kayo, nagagalit pa kayo. Katulad nung isang may nag-comment din doon sa isang video ko na siya raw ay may tungkulin. Hindi natin alam kung totoong mga kaanib ito o baka naman ito yung mga nagpapanggap. Kasi alam naman po natin na marami pong nagpapanggap niyo na mga INC daw pero hindi naman pala. Makikita niyo po yung mga kapatid sa kanila pong mga profile. Pagka ang kanila pong mga profile, kaya po dito po mga kapatid pagka mayroon pong nag-send sa inyo ng friend request na titignan nyo yung kanilang profile na nagpapakilalang INC daw, huwag nyo po itong i-accept, i-block nyo po. Lalo kung kanila pong mga profile ay nakalock. Mga troll po ang mga yan. Ganyan po ang ginagawa nila. Makikipagkaibigan sila sa mga INC para magkaroon sila ng maraming kaibigan. Tapos gagamitin nila yung pangalan ng INC, magkukomment sila sa mga post ng hindi maganda. Tapos makikita ang kanilang profile, may nakalagay, INC daw. Kung magagalit ngayon yung madadamay tuloy yung INC dahil sa mga komento ng mga ito na nagpapakilala ng INC, dahil sa kanilang komento, makikita mo hindi maganda yung kanilang sinasabi. Yan po ang problema. Kaya huwag nyo pong i-accept ito pong nagsisend ng friend request sa inyo na nagpapakilala ng mga INC pero pag tinignan nyo, nakalock po ang profile. Tapos yung profile niya, makikita mo, demonyo yung naka-profile. Tuloy. Mula sa'yo, wala nang atrasan. Nasabi niyo ba yan sa pamamahala ng iglesia? Kasi parang naibilin nila sa kanilang mga pinagkakatiwalaan na ang pagpayag na yan parang, hindi naman direktang sinabi sa akin. Ngunit parang may haging ng ganun. Pinayagan ka uli kahit na subliminal lang. Bahala ka na kanyang umintindir yan. Parang ang pagpayag na yan, mayroong kaukulang kondisyon na wala nang atrasan yan, Parang yan. Yan nga po mga kababayan.
narinig po natin ang one-on-one interview po ni Katonying kay Congressman Dante Marcoleta. Wala na po tayong oras, hanggang dito na lang po muna tayo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, muli po mag-subscribe po kayo at huwag po kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload dito lang po sa Nards TV 51.